po, ako po si Betchay ng buhaykorea.com at pinoysakorea.com. Ngayon po ay July 31st, 2017 at marami pong mga Koreans at mga Filipino na nakatira sa Korea ang nagbabakasyon. Summer vacation na po nila ngayon. So, ako lang yata ang walang bakasyon. But anyway, ngayon po ay ika-6 month or halos 7 months na simula nung inumpisan ko yung Learn Korean in Filipino. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga nagtsatsaga manood ng video. So, gaya po na sabi ko before, ginawa ko po yung video na yun para sa mga gustong makapagtrabaho sa Korea at para sa mga gusto lang matuto mag-Korean. Pero naisip ko po na marami pala ang walang access or ang walang access sa actual Korean lessons sa Pilipinas or kahit yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na gustong lumipat sa Korea. So, kung mapapansin niyo po yung Learn Korean in Filipino version 2, na inumpisan ko po siya sa lesson 6. Pero naisip ko na umpisahan ko ulit sa lesson 1 para doon sa mga gustong mag-aral talaga ng standard EPS topic gamit ang textbook na yan. So, isa pong bagay na sana tandaan natin, wag po tayong umasa sa romanization. Kasi po, yung test po ng Korean, yung EPS topic test po, lahat po yan Korean, wala pong romanization. So, as much as possible, pag-aralan po natin ang tamang pagbasa ng Hangul. Wag po tayo umasa sa romanization nga. Kasi, dito po sa Korea, wala pong gumagamit ng romanization. So, mas maganda po, pagtsagaan nyo po kahit umabot kayo ng 1 linggo, pag-aralan po natin ang tamang pagbasa at ang pagsulat ng Hangul. So, gaya po ng sabi ko before, kailangan nyo lang po ang lapis at papel at kung gusto nyo pong i-download yung mga lessons na to, nasa pinoysakorea.com and then look for the free Korean lessons na page. Nandun po, ina-upload ko po yung mga lessons na ito from the standard EPS topic textbook. Okay? So, ang first thing na kailangan natin pag-aralan sa Korean ay ang Hangul or yung Korean alphabet. Okay? So, pinag-aralan natin before ang Hangul, meron Jaum at saka Moum. Okay? Ang Jaum ay yung consonants at ang Moum ay yung vowels. So, kung mapapansin niyo po, ang dami pong vowels ng Korean. Ilan po yung vowels na to? These are all 21. Single and double vowels. At ang consonants naman ay 19. So, mas marami po yan kaysa sa English alphabet. So, dito po, ang Korean syllable, ang tawag sa syllable ay pantig, di ba? Ang Korean syllable ay merong 4 na klase. Merong vowel lang, yung moum. Merong consonant plus vowel, jaum plus moum. Merong vowel plus consonant, moum plus jaum. At merong jaum plus moum plus jaum, or consonant plus vowel plus consonant. So, example po ng moum, eto. Halimbawa, a, o. At example po ng consonant plus vowel na ko. Example po ng vowel and consonant on an, un. At example ng consonant vowel consonant kang, gom. Okay? So, tandaan po natin ang pagsusulat ng Korean ay base sa Korean syllables or base sa Korean syllables. Hindi po siya gaya ng English na yung isang letter sound lang siya. Okay? So, medyo naiiba po. Pero madali lang po matutunan ang Hangul. Kahit 2 oras po yung pag-aralan to, matutunan niyo po ito. Okay? So, number 1 na tandaan po natin, yung iyong, tawag po dito is iyong, before a vowel has no sound value. Pinag-aralan po natin yan sa Learn Korean Filipino video lesson 1. Nandun po siya. Na pag-aaralan po natin ang, or magsusulat tayo ng vowel, meron siya dapat na iyong sa harap.
pero wala siyang sound pag nasa harap lang po siya. Okay? Ang pagsulat po ng Korean ay from right to left at saka from top to bottom. So, halimbawa ito. Right, left, top, bottom. Right, left, bottom. Okay? Top, left, top, right, bottom. Top, left, center lang po to. So, top, middle, bottom. Okay? So, mula taas, pababa, mula left, papunta sa right. So, ganun po ang tamang pagsusulat ng Korean. Okay. So, ang una po nating aaralin ay ang vowels. Gaya po ng sabi dito, the 21 vowels in Hangul are divided into 10 basic vowels and 11 double vowels. So, wag po natin asahan ang romanization. Kung mapapansin nyo po, ang standard EPS textbook, wala po siyang romanization. Meron lang po siya ng pronunciation guide pero walang romanization. Okay? So, ang una nating pag-aaralan ay ang A, sound na A. So, ang sound value nito ay A. A, like A. Okay? So, paano natin siya susulat? Mula taas, left to right, mula taas, pababa, left to right. So, A, 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 A. May nagtanong po sa akin, bakit daw kailangan ulit-ulit? Kasi po, dapat talaga ulit-ulit para pumasok po sa isipan natin, para maging automatic siya. Hindi yung pagtingin natin, iisipin pa natin kung ano yun or bubuksan pa natin libro kung ano yung sound noon. Hindi po ganon. Ang goal po natin is para maging automatic sa atin ang sound ng Hangul. Okay? So, A, ito, pag dinaglagan nyo pa ng isang guhit, nagkakaroon siya ng sound na ya. Okay? Nagiging ya sound. So, A, and then, ito naman ay ya. Yeah, 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 yeah. Okay, next, ang sound nito ay O. Okay, O. So, para siyang baliktad na ya, na A, pero ang sound niya ay O. Okay, so, O, 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 O. At pag nilagyan natin ng isa pang guhit sa baba, ang sound niya ay yo. Okay? Yo. So, paano natin susulat? Guhit muna na horizontal, horizontal, vertical. Yo. 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 Next ay O. So, ang sound nito ay O. So, pero i-review muna natin. A, ya, O, yo. Okay? A, ya, O, yo. And next sound is O. O, 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 O. At susunod naman ay yo, 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 yo. Okay? So let's review. A, ya, O, yo, O, yo. Okay? A, ya, O, yo, O, yo. Next is U. 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 Okay. So, pasensya na. Medyo mahirap magsulat pag may hawak na camera eh. Ay, na phone. Camera phone. Okay. So, U. U. So, can you guess kung ano yung sound nito? Kung ito ay yo, at ito ay u, ito ay u. Okay? U. So, ito,
dalawang guhit na vertical and then horizontal, right? Ito naman, is guhit na horizontal first and then vertical. So, 1, 2, 3. U. 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 Alright. At, let's review ulit. A, ya, o, yo, o, yo, u, you. And next is So, ang tunog nito, yung para kang nagsasabi ng i, pero nakadikit ang ngipin. Okay? Hindi siya yung i. Pag sinabi mong i, hindi nakadikit ang ngipin nyo. Pag sinabi nyo nakadikit ang ngipin nyo. Okay? Ito naman ay i. I, 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 i. Okay. So, let's review. A, ya, o, yo, o, yo, u, you, e. Okay? And Yeonsup. Yeonsup means practice. Okay, so let's practice. Tingnan natin at saka read yung sound. So, gaya po ng sabi ko kanina, yung vowel, hindi nyo pa siya pwedeng isulat, or yung vowel, tawag natin sa Korean's moom, right? Yung vowel, hindi nyo pwedeng isulat na ganyan lang, or ng ganito lang. Kailangan, kung vowel lang yung syllable nyo, kailangan meron siyang iyong sa harap. Okay? Yung iyong is yung bilog na symbol. So, iyong sa harap, wala siyang tunog. So, ito, walang tunog. Ito, ang tunog niya ay a. Okay? So, dapat may iyong sa harap kung ang syllable nyo ay vowel lang. Okay? Hindi nyo pwedeng isulat na vowel lang. Dapat may iyong. Okay? Kung ang syllable ay vowel lang. So, tingnan po natin examples na to. So, ito yung iyong and then yung vowel na i. So, e. Okay? E. Meaning 2. Number 2, o. O. Meaning 5. Number 3, ai, meaning child. Number 4, oi, or cucumber. Number 5, uyu, okay? Uyu, or milk. And number 6, yo, meaning fox. Okay. And let's move on. Ang susunod naman ay nasa page 3. So sa page 3, read the following. Practice ulit. Practicein natin magbasa. Okay? A, o, u, i. Sorry, this is okay? So, kasi niisip ko, i, o. Okay. A, o, u, Okay. Number 2. O, a, o, u, i. Number 3. Ya, yo, you. Number 4. Yo, ya, yo, you. Okay. And kung gusto niyo pong gamitin yung practice, pwede niyong pakinggan yung track number, hindi ko makita, track number ito para sa listening practice. Now, doon naman tayo sa double vowels. Okay? Yung double vowels, dito tayo medyo nagka-problema sa romanization. Kasi, sa double vowels kasi, yung ibang vowels, magkakapareho yung sound. Okay? Magkakapareho yung sound, may slight difference, pero yung mga hindi native Koreans, hindi nila narinig yung difference na yon. Sa totoo lang. At saka yung sa romanization,
gaya ng sabi ko, pag nagpunta kayo ng Korea, nag-take kayo ng EPS topic, hindi ginagamit ang romanization. Ang EPS topic na test, puro siya Korean. Ang reading niya, Korean, walang romanization. So, wag po tayong magdidepend sa romanization. Instead, pag-aralan natin ang vowels at ang consonants. Pag-aralan natin ang sound at matuto tayo magbasa ng Hangul. Okay? Alright. So, number 1 is Okay? Sound. Paano natin siya isusulat? 1, 2, 3. Okay? That's Okay. Medyo malabo. At malabo na rin naman ako. Ayan. E. E. Okay, next is ye. So, 1, 2, 3, 4. Ye. Next is Okay, So, is E. Next is ye. Okay. Ye. Okay, practice natin. Sound. Ye. Okay? Ye. So, nakita niyo po yung slight difference ng sound. Okay. So, minsan may nagtanong sa akin, paano mo malalaman yung difference kung hindi ka native speaker, hindi matalas sa pandinig, di ba? Hindi mo talaga makikita yung difference or hindi mo talaga mapapansin yung difference unless native speaker ka. So, paano malalaman kung ano yung tamang gagamitin sa spelling? Di alamin po natin or memorize po natin yung spelling ng word. Okay? So, parang sa English lang, minsan may mga spelling may mga sound or may mga words na pareho pero yung magkaiba yung spelling nila. Minsan naman pareho yung spelling pero magkaiba ng sound. Like for example, yung read. Di ba yung read at saka past tense na read, pareho lang yung spelling nila pero yung sound nila magkaiba. So, parang ganun din lang po. I-memorize na lang po natin. Okay, next sound is wa. Okay? So, yung wa, okay, medyo pangit pagkasulat kasi mahirap na magsulat habang hawak ang camera. Wa. Okay? Pag gagawin niyo po yung vowel na wa, ganito siya. I mean syllable na wa. Ganito siya. Una-una yung bilog. Syllable ha. Wa. So, ganyan niya. Ito naman, sorry. Ye. Okay, this is wa. Okay, wa. Next is we. Parang o, we. Okay? So, ang sound niya ay we. So, paano natin gagawin? Una, yung o, tapos yung we, sorry. Oh, okay. Sorry naman dyan. Hindi ako consistent sa pagsusulat. Pero okay lang yan. Huwag kayo masyado mag-isip. Huwag niyo masyado isipin yon. Kasi dito,
nakadevelop na ako ng sarili kong handwriting. So, hindi ko na minsan sinusunod yung kung paano yung pag sa first time mo nag-aaral, tapos nasanay ka na. We. Okay, next is, okay, ito din ay we. So, ito, usually nakikita niyo yung apelido na Choi, di ba? So, niromanize na ng ganito pero ang pronunciation niya is Che. So, hindi binabasa to as Choi. Hindi siya binabasa as Choi. Binabasa to as Che. Yung mother-in-law ko, ito apelido niya. So, Che ang basa dyan. Okay? Hindi siya Choi. So, O-E, we, next is wo. So, ito ay U at saka O. Wo. Okay. Next is we. Okay, ang dami ng we, di ba? We. Okay, so kung mapapansin nyo, pag sinusulat ko tong we, yung U, medyo slight, ang tawag yun, nag-slant sa left. Yung pagsusulat ko ng U sa we. So, inislant ko ng konti sa left. Okay, pero okay din hindi. Pero style ko lang to. Na natutunan ko sa isang Korean teacher ko. So, yung U, E, we. So, U, E, we. Okay? We. Next is we. Okay? We. As much as possible, pag nagsusulat kayo, bigkasin nyo rin siya, basahin nyo rin siya, parang nasasanay kayo, nagko-connecta yung mata nyo, yung pandinig nyo, yung pananalita nyo, at saka yung kamay nyo. So, para mas madali tayo matuto ng Hangul, ganun po yung gawin natin. Isusulat natin siya, babasahin natin siya, bibigkasin natin siya. Okay? And next, uy. Okay. Alright, let's practice. Ye, wa, we. So, parehong we, wo, we, uy. Alright, double vowels. So, gaya na sabi ko, pwede kayo pumunta sa pinoysakorea.com at i-download nyo yung free Korean lessons doon. And, yonsub or practice, ye. Ye means yes. Ye. So, ye. Okay, next is wa. Wa means wow. So, paano isusulat ang wa? Remember, pag vowel lang ang syllable, kailangan may bilog. Ang sound nun ay wala. Wala pong sound yon. At next is we, like why. Why. Next, to come, wayo. May conjugation daw. Kasi yung to come is just oda. Pero, pag pinag-aralan ng verb conjugation, malalaman natin kung bakit siya wayo. Okay? So, to come, wayo. Next,
Okay, 위에. 위에 is on. 위에. Okay, 위에. Next is, can you guess? 와워요. 외워요. Hindi ka makita. To memorize, 외워요. Okay, 외워요. To memorize, 외워요. Okay? So, basahin natin. Ye, wa, wo. Number 2. We, wa, we. Number 3. Wo, ye, Number 4. We, wa, ye. Okay. So, tapos na ang ating lesson 1 ng Standard EPS topic textbook. So, gaya ng sabi ko, pupunta po kayo sa Pinoy sa Korea.com para i-download ang lessons na to. Free Korean lessons. Okay? Free Korean lessons sa PinoySaKorea.com. Thank you and until the next time.